Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang 23 bahagi. Masakit na masakit ang ulo ni Jackie na magising siya. Kaya naman parang ayaw niya nang bumangon. Saka masarap din sa pakiramdam na yakap-yakap siya ng kanyang asawa. Si Marco? Nagtatakang tanong niya sa sarili dahil hindi naman ganoon ang nararamdaman niya kapag kayakap niya ang asawa. Ngayon kasi parang ang bilis-bilis ng pintig ng kanyang puso. Pakiwari niya may mga kung anong halimaw na humahabol sa kanya, kaya gusto niya tumakbo ng tumakbo. Saka iba ang amoy nito. Sa 5 taon na pagsasama nila ni Marco, hindi pa nangyaring parang nagkabuhol-buhol ang kanyang katinuan dahil sa amoy nito. Ngunit ganoon ang naramdaman niya kapag si Lawrence ang kanyang kayakap. Si Lawrence, gilalas niyang sabi, sabay balikwas ng bangon. Bigla rin kasi nag-flashback sa kanyang isipan na nangyari kanina. Masama ang loob niya dahil hindi niya alam kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman. Kahit kasi si Marco ang kasama niya sa isang bahay at kama, si Lawrence pa rin ang palagi nasa utak niya at talagang nahihirapan na siya. Ngunit alam niyang hindi niya ito basta matatalikuran, lalo na kung binablackmail siya ng magaling niyang ex-boyfriend na parang alam na alam kung paano siya gantihan. Ano ginagawa mo rito? Manghani ang tanong. Nakahiga. Natatawa pa nitong sabi sa kanya. Nang una ay nag-aalala pa siya dahil baka mapasukan sila roon ni Marco at kung ano pang isipin. Kaya lang nang igala niya ang tingin sa paligid, ay napagtanto niyang nasa estrangherong lugar siya. Hindi niya tuloy napigilan ang nararamdaman, natakot. Ngunit parang hindi naman iyon ang nararamdaman niya. Kinidnap mo ako? Manghambulalas niya. Marahang tawa lang ang pinakawala ni Lawrence. Parang sinasabi nga nitong tama ang kanyang sinabi. Hindi maaari to. Sigaw niya. Saka siya bumalikwas ng bangon at lumabas sa kwartong iyon. Ang pumasok kasi sa kanyang isip ay si Ara. Mahal na mahal niyang anak, kaya ayaw niyang iwanan ito. Kailangan kasi talaga ay makaalis siya. Ngunit napa-OMG siya nang paglabas niya sa bahay na pinagdalhan sa kanya ni Lawrence ay dagat ang sumalubong sa kanya. Hindi tuloy niya napigilan ng mapatili. Nasaan ako? Palawan. Palawan? Manghani ang bulalas. Paano ako makakauwi nito? Wala akong balak na pauwiin ka. Ang layo naman nito. Hindi mo naman siguro ine-expect na kikidnapin kita. Pero sa malapit lang dadalhin. So, how do you find the place? Iuwi mo na ako. Dito ka sa bahay. Dito ka bagay. Sa piling ko. Baliw ka na ba? Mas kabaliwan na magtiis sa manatili sa kasal na iba naman ang talagang mahal. Dapat ay magalit siya sa sinabi ni Lawrence na para bang nababasa nito ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi niya magawa. Inayunan din niya ang sinabi nito. Mahal ko si Marco. We, sinong niloko mo? Sarkastikong tanong niya sa sarili. Pero ipinilig niya ang kanyang ulo. Sa pagbabaka sakaling maitaboy niya rin sa isipan ang mga salitang iyon. Hindi na naman kasi importante kung sino ang mahal niya. Ang mahalaga ay kung sino ang pinakasalan niya. Ako ang mahal mo. No. Hiyaw niya. Sa tingin niya ay makabasag eardrum ang ginawa niyang pagsigaw. Parang ang gusto niya mabasag ang kanyang eardrum. Kaya lang kailangan niyang itaktak iyon sa isipan ni Lawrence. Kung maluloko mo ang sarili mo, ako hindi. Ilang taon na tayong nagtiis kaya hindi ko nahahayaang dumagdag pa ang maraming taon. Iuwi mo na ako sa asawa ko. Naiiyak niyang sabi. Tiyak niya kasing sobra na ang pag-aalala sa kanya ni Marco. Ayaw din naman niya mag-isip ito ng masama sa kanya. Una kang naging akin. Wala namang sumunod. Gusto niyang sabihin, pero hindi niya magawa. Kahit mahal pa niya si Lawrence, hindi niya magawang sabihin dito ang sitwasyon nila ni Marco. Saka mas maigi na iyo ang alam nito ay normal sila mag-asawa ni Marco. Baka sakaling mas madali lang sa kanya na itaboy ito. Kasal kami ni Marco. Mariing sabi niya rito. Ibig niyang ipaalala iyon kay Lawrence at iyon din ang gusto niyang ipaalala sa sarili. Saka sa isang saglit ay parang gusto niyang kalimutan iyon. At ako ang mahal mo. Sigaw nito sa kanya. Kahit alam niyang totoo naman iyon, hindi pa rin niya gustong tumatak iyon sa isipan nito. Kaya ginusto pa niyang tumanggi. Pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kaya tinangka na lamang niyang sampalin si Lawrence para matauhan. Kaya nga lang, hindi iyon nangyari. Dahil hinapit siya nito sa baywang at siniil ng halik sa labi. Matatagal na niyang pinananabikan na muling matikman ang labi ni Lawrence. Kaya hindi niya ito magawang maitulak.
Nakakaramdam nga siya ng matinding panghihina, kaya gusto niyang bumigay ang kanyang tuhod, pero mahigpit ang yakap sa kanya ni Lawrence, na para bang kahit magpumiglas pa siya, hindi ito papayag na makawala pa siya. Kaya naman, tumugon na lang siya sa halik nito. Oh my God lang siya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ako mahal. Minahal kita pero hindi ibig sabihin nun ay mahal pa rin kita. Okay, tumugon ako sa halik mo pero hindi ibig sabihin nun I'm still in love with you dahil hindi. Mariin niyan sabi. Sinikap niyan sa lubungin ng tingin ni Lawrence upang malaman nitong nagsasabi siya ng totoo. Parang gusto niyang humagulhol nang makita niya ang lungkot sa mga mata ni Lawrence na alam niyang sobrang nasaktan sa kanyang mga sinabi. Pero iyon naman talaga ang dapat niyang gawin para hindi na siya masaktan pa. Dinamayan siya ni Marco nung panahong kailangan niya ng tulong. Kaya naman hindi niya maaatim na iwanan ito. Huwag mong lokohin ang sarili mo dahil hindi naman kita paniniwalaan. Wala akong magagawa kung ayaw mong maniwala. Buong katarayan niyan sabi. Basta sinasabi ko sa iyo ang totoo. Matagal na kitang nakalimutan at kung tumugon man ako sa halik mo, dahil na-miss lang kita. Kaya please lang, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili natin. Wala na tayo, matagal na. Maigi pang mag-move on na lang tayong pareho. Baka sa pamamagitan nito ay maging masaya na tayo pareho. Pakiramdam ni Jackie ay hindi na niya kaya pang pigilan ang kanyang sarili. Miss na rin naman kasi niya ang halik ni Lawrence. Kaya nagawa pa niya itong yakapin habang tumutugon siya sa halik nito. Sabi kasi ng puso't katawan niya, si Lawrence lang ang karapat-dapat na umangkin sa kanya. Ngunit bigla niyang naitulak si Lawrence nang pumasok sa isip niya si Marco, ang kanilang kasal. Ang init ng pag-ibig na kani-kaniyang lamang ay naramdaman niya ay parang binubuhusan ng malamig na tubig. Kung hindi man niya kayang ibigay kay Marco ang pag-ibig na ibinuhos niya kay Lawrence, hindi niya dapat kalimutang irespeto ang best friend niya bilang asawa. I hate you, Lawrence, sigaw niya. Kung nagagalit siya sa kanyang sarili, mas matinding galit ang nararamdaman niya ngayon sa kanyang ex-boyfriend. Kung hindi ito muling pumasok sa kanyang buhay, hindi magugulo ang emosyon niya. Hindi dapat siya nakakaramdam ng matinding guilt ngayon sapagkat kahit kinidnap siya ni Lawrence, masaya pa rin niyang kasama ito. Para pa rin siyang idinuduyan sa ulap habang nakatitig siya sa mga mata nito. You hate me because you love me, mariing sabi sa kanya ni Lawrence. Ikinulong pa ng kamay nito ang kanyang mukha tapos pinakatitigan siya ng husto. Pakiwari niya gusto ni Lawrence mabasa ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya naman pinakatitigan pa siya nito. I don't love you, marinig niyan sabi. Pero nang tumingin siya sa mga mata nito ay naramdaman na lamang niya ang paglandas ng luha sa kanyang mga mata. Talaga naman kasing mahirap magsinungaling. Pakiramdam niya tuloy may bakal na nakadagan sa kanyang dibdib. Gusto niyang palayain ang kanyang nararamdaman pero hindi pwede. Ayaw niyang saktan si Marco. Hindi niya kayang pagtaksilan ng kanyang best friend. Sabihin na ang kanilang kasal ay sa papel lang. Responsibilidad pa rin niyang panindigan ang kanilang pagsasama. Sa akin mo ba sinasabi yan o sa sarili mo? Iuwi mo na kasi ako. Parang nai-imagine na niya kung gaano nag-aalala sa kanya si Marco. At ang sakit na nakikita niya sa mukha nito kapag nasasaktan ay hindi niya kaya. Para rin dinudurog ang kanyang puso. Mahal niya si Marco. Una niya itong pinangarap na makasama habang buhay. At dahil nga nangyari iyon, kailangan niyang panindigan. At kung maaari nga lang na mabura sa kanyang puso't isipan si Lawrence, ginawa niya na sana. Kaya lang, kahit nasabihin niyang nagagalit siya rito, kaya dapat niyang kalimutan, hindi niya magawa. Masyadong malalim ang pag-ibig niya rito. Ngunit mas malalim pa rin ang pinagsamahan nila ni Marco. Hindi kita iuuwi hanggat hindi tayo nakakaayos. May asawa na ako. Wala akong pakialam. Anito sa kahumalukod kipa. Kitang-kita niya ang kaseryosohan sa mukha ni Lawrence. Kaya naman, nanghihina ang kanyang tuhod. Parang gusto nung bumagsak. Ngunit dahil sa biglang umalalay sa kanya si Lawrence, parang imposibleng mangyari yon. Bakit mo ko iniwan? Dahil si Marco ang mahal ko. Wika niyang hindi halos lumalabas sa bibig niya ang mga katagang iyon. Siya ang mahal mo o siya ang pinili mo dahil inakala mo na niloko kita? Galit nitong tanong sa kanya. Maangsi ang napatingin dito. Kita niya ang galit sa mga mata nito ngunit hindi rin maipagkakaila sa boses nito ang magparamdam. Kaya parang ibig matunaw ng puso niya. Mahal na mahal pa rin niya ito. Kaya naman apektado pa rin siya kapag nasasaktan ito. Talaga lang pinipilit niyang nilalabanan ang tunay niyang nararamdaman, pero kapag mistulan itong talunan, hindi rin niya kaya.
Mahal na mahal kita noon hanggang ngayon. Pero bakit hindi mo pinaniniwalaan yon? Bakit agad ka naniwala sa salitang hindi naman ako nagsabi kundi si Franco? At kung hinintay mo lang ang sagot ko sa kanya, hindi mo maiisip na iwanan ako. Sa sinabi nito, parang may granadang sumabok sa kanyang harapan. Ayaw niya sanang paniwala ng mga sinabi nito, pero biglang nag-flashback sa kanya ang lahat. Totoo kasi ang sinabi ni Lawrence. Hindi niya hinintay ang sinagot nito kay Franco. Ang nasa isip niya kasi noon ay mas masasaktan siya kapag narinig dito ang katotohanan. Kaya nga, mas may nabuti niyang pairalin ang galit. Ginusto niya maghiganti na lang dito para hindi na siya masaktan. Pakiramdam niya kasi, kung pinamumukha niya rito ang hindi ito mahal, ay mas madali siya makapag-move on. Akala niya, kapag nagawa niyang matupad ang kanyang pangarap ay magiging masaya na siya. Ngunit hindi pala. Ayaw lang niyang aminin sa sarili at ibig niyang itago kay Marco. At nang pakasalan niya ang best friend niya, umaasa siyang makakalimutan na rin ni Marco. Ngunit paano niya magagawa kung naroon si Ara na laging pinapaalala sa kanya si Lawrence, ang ama nito? Hindi na natin mababago ang nangyari na. Wika niyang parang gustong umiyak. Sa sinabi kasi ni Lawrence ngayon, talagang pinagsisisihan niya ang pabigla-bigla niyang desisyon. Dahil sa kamalian niya, tinanggalan pa niya ng ama si Ara. Kahit naman labis ang pagmamahal dito ni Marco, alam niyang masigit na pagmamahal ang maibibigay dito ng tunay na ama. At tiyak niya kung malalaman ni Lawrence ang totoo, ay higit itong magwawala. No, hindi dapat malaman ni Lawrence na anak nito si Ara. Tiyak niyang hindi yun kakayanin ni Marco. Masyado nang masakit ang pinagdaanan nito dahil sa kapansanan nito. Kaya kung malalaman pa ng lahat na hindi ito ang ama ni Ara, mas matinding paghihirap ang mararanasan nito. Tama ka, hindi ko na mababago ang nangyari na. Pero mababago ko ang ngayon at kinabukasan natin. Mariing sabi nito sa kanya. Ang lakas ng pagsinghap niya sa sinabi nito. Kita niya sa mga mata nito ang determinasyon na baguhin ang kinabukasan at mangyayari lamang iyon kung mananatili siya sa piling nito na ang ibig sabihin ay kalimutan niya ang kanyang asawa at ang kanilang anak. No, hindi ako papayag. Mariin yan sabi na sinabayan pa niya ng pag-iling. Gumising naman sa kanya si Lawrence sa paraang nakakaloko. Nagdesisyon ka noon para sa ating dalawa. Pwes, ako naman ngayon. Wika nito sa tonong parang hindi niya mababali ang salita. Hindi mo na ako madadaan sa pag-iyak, kaya tigilan mo na yan. Bahagya lang niyang tinapunan ng tingin si Lawrence dahil alam niya nagsisinungaling ito. Wala naman kasi siyang tigas na naririnig sa boses nito, kaya alam niyang naaapektuhan din ito sa pagluha niya. Gaya noon, kapag may gusto siya at ayaw nitong pagbigyan, dinadaan niya sa pagluha. Sa huli tuloy, ay masusunod din siya nito. Ngunit agad niyang nakalimutan ang mga ginawa nito sa kanya dahil lang sa simpleng mga salitang narinig niya. Dito ka lang, sa piling ko. Kawawa naman ang anak ko. Wika niya. Muntik na niyang sabihin natin. Ngunit kung ibinulalas niya ang katagang natin, ay sigurado siyang agad siya nitong hihilahin pabalik sa Maynila para kunin si Ara. At iyon ang hindi niya mapapayagan dahil alam niyang mas masasaktan si Marco. Gusto mong kunin ko siya? No, mariin niyang sabi. Hayaan mo siya sa daddy niya. Marahas sa buntong hininga ang pinakawala ni Lawrence. Kung ano man ang iniisip nito ngayon ay ayaw niya nang intindihin pa dahil ang utak niya ay naglalakbay papunta sa Maynila. Sigurado niyang sobra na nag-aalala sa kanya si Marco. Ngunit, talaga nga bang gusto niyang iwanan si Lawrence? Isang bahagi na ang nagsasabing sunggaban ng pagkakataong ito. Okay, ikaw lang naman ang importante sa akin. Ang gusto ko, dito ka lang. Ano bang gusto mong kainin? Tanong nito sa kanya pagkaraan ng ilang sandali. Wala akong ganang kumain. Hindi ako naniniwala. Nakangising sabi nito sa kanya bago siya iniwan at lumabas sa kwarto. Nagbilang muna siya ng 10 segundo bago siya lumapit sa pintuan para buksan iyon. Pero hindi siya nagtagumpay. Nakalak iyon. Talagang gustong makasiguro ni Lawrence na hindi siya makakatakas. Ngunit kahit na makalabas siya sa kwarto na iyon, ay alam niyang hindi pa rin siya nito natatakasan. Sabi nga ni Lawrence ay nasa Palawan sila at sa tingin niya ay nasa isang isla sila. Kaya naman nang sumilip siya sa bintana ay wala siya nakitang tao. Sabi nga nito, silang dalawa lang ang naroon. Ang chopper na sinakyan nila ay umalis na. Kaya naman, wala na siyang pagpipilian kunding bumalik sa kama at mahiga. Sa ginawi niyang iyon ay parang gusto niyang matawa. Kung umakto naman siya, ay parang hindi siya kinidnap. Dahil agad niyang tinanggap na hindi talaga siya makakatakas.
Gayong ang dagat ay siya lang nakikita at dapat naghahanap siya ng ibang paraan para tumakas. O baka naman talagang ayaw lang din naman niyang umalis. Pakiwari nga niya ay unti-unti nang nakakampante ang kanyang kalooban. Nang muling bumukas ang pintuan, ay hindi niya napigilan na mapa-inhale dahil kahit hindi pa nakaharap sa kanya ang pagkain ay amoy na amoy niya ng tosino iyon at adobong manok. Favorite niya yon at alam na alam iyon ni Lawrence. Ayaw mo bang kumain? Nanunod yung tanong nito sa kanya. Hindi ito sa kanya lumapit kundi sa pandalawahang mesa na talagang akmang-akma para sa nagde-date. Gusto sana niyang tarayan ito at magsabi na ayaw niya kaya lang hindi niya magawa dahil talaga namang kumakalam na ang sikmura niya dahil sa gutom at syempre sa sobrang kasabikan na muling matikman ang luto nito. Nakanguso siya ng sagutin ito ng buong katarayan. Syempre kakain ako, kailangan ko maging malakas. Then good. Dahil gusto kong makatakas sa'yo. Mariing sabi niya. Tumawa ito. Sabi ng utak niya ay dapat siyang mainis sa aksyon nito pero hindi niya magawa. Ang sarap-sarap kasing pakinggan ng pagtawa nito. Sobra niya iyong namiss. Ngunit kailangan niyang supilin ang kanyang ngiti. Hanggang maaari ay ayaw niyang ipahalata rito ang kanyang nararamdaman. Alam kong hindi yan ang gusto mo. Wika nito habang nilalagyan siya ng pagkain sa plato. Napangiti siya dahil namiss din naman niyang talaga ang pag-aasikaso nito sa kanya. Inaasikaso rin naman siya ni Marco tulad ng pag-aasikaso sa kanya ni Lawrence. Pero sa puso niya, alam niyang nasisiyahan siya sa pag-aasikaso sa kanya ng binata. Hindi ka ba napapagod? Tanong nito sa kanya. Sumubo muna siya ng ilang ulit bago nito sinagot. Paano ako mapapagod kung wala naman akong ginagawa rito kundi mahiga? Ang pagkukunwari mo ang tinutukoy ko. Huwag kang magulo, nagko-concentrate ako. Tukoy niya sa pagkain ng adobo. Pumikit-pikit pa siya habang ninanamnam ang bawat pagnguya. Kasabay din noon ay pumasok sa isipan niya ang nakaraan nila. Mas gusto ko sana sa 5-star restaurant kita dalhin, wika ni Lawrence. Ayaw mo ba akong makasama na tayong dalawa lang? Gulat niyang tanong. Siyempre mas gusto kong solo kita. Kaso gusto ko ring ipagmalaki sa lahat na akin ka. Kapag sinasabi nito ang mga salitang iyon ay kilig na kilig siya. Pakiramdam niya kasi talagang mahal na mahal siya nito. Kaya naman, pakiramdam niya ay tuluyan ang nabura sa puso niya si Marco. Para sa kanya, isa na lang itong kapatid at matalik na kaibigan. Wait, what? May I dance with you? Masuyong tanong sa kanya ni Lawrence. Bigla tuloy siyang napamulagat. Akala niya kasi nasa nakaraan pa siya. Gayunman, kahit nasa kasalukuyan na siya ay hindi niya magawang tanggihan ito. Ibinigay niya rito ang kanyang kamay bago siya tumayo. Nang hapitin siya nito sa baywang, ay sinabi niyang hindi siya dapat hawakan ng ibang lalaki dahil kasal na siya. Pero hindi naman ito magawang itulak. Tumanggi ang kanyang puso, lalo na ang kanyang katawan. Na miss na rin ang bawat haplos nito. Kaya naman, automatikong napahilig siya sa dibdib nito. Mali ito, wika niya. Hindi mali ang magmahal. May asawa na ako. Ako ang mahal mo. Mahal ko rin si Marco. Pero mas mahal mo ako. Hindi niya ito nagawang sagutin dahil totoo naman ang sinabi nito. Mahal niya ito at napapagod na rin siyang tumanggi. Kaya naman, mas ginusto na lamang niyang pakinggan ang tibok ng puso nito. Ikaw lang ang sinisigaw ng puso ko. May Beatrice ka nga. Marahang tawa ang pinakawalan nito at nagsiselos ka. Hindi baka humaba ang huso mo. Kilala siyang napakalas ng yakap dito pero hindi pa rin siya tuluyan nakakawala rito dahil nanatili yung nakayakap sa kanya. Parang sinasabi nito na kahit na ano mangyari hindi siya pakakawalan. Si Pinocchio ka ba? Natatawa nitong tanong. Mas humahaba ang huso niya sa sinabi nito. Loko ka talaga. Nakangising sabi niya rito. Hindi na mabilang ni Marco kung ilang bote ng alak na ba ang kanyang nainom. Basta ang gusto niya ay magpakalunod na sa espiritu ng alak. Ano bang ginagawa mo anak ko? Tanong ng kanyang ina. May balita na ba kayo? Tanong niya sa halip na sagutin ang tanong nito. Ngayon siya nakaramdam ng inis dahil kahit na ilang bote ng alak pa ang kanyang inumin ay hindi siya nalalasing kaya hindi rin niya magawang lumimot. Alam niyang kahit na siya ang kasama ni Jackie, ibang pangalan naman ang gusto nitong makasama. Minsan pa nga kahit na sa panaginip nito, si Lawrence pa rin ang tinatawag nito. Alam niyang hindi siya kayang iwanan ni Jackie. Kaya kung nawala man ito ngayon, alam niyang hindi ito kasalanan niyon. Kahit na nakita niya si Lawrence sa opisina nito nung isang araw, ay hindi pa rin siya naniniwala na wala itong kinalaman sa pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit hindi naman niya magawang ipagpilitan ng kanyang hinala dahil alam niyang hindi makabubuti sa sitwasyon.
Hindi lang ang negosyo nila ang kanilang inaalala, kundi baka kapag pinagpilitan niya ang kanyang hinala, ay baka tuluyang hindi mabalik sa kanya ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa. Marahang buntong hininga na naman ang pinakawalan niya na rumihistro sa isipan niyang katagang iyon. Pumunta na tayo sa pulis, sabi ng kanyang ina. No need, Marco. Humigpit muna ang hawak niya sa alak bago sumagot. Babalik din siya sa akin. Wika niya sabay tungga. Magbalik pa nga kaya si Jackie. Ano nga ba naghihintay sa kanila sa pagkakataong ito? Tuluyan na nga kayang hindi makatanggi ang mga ito sa tunay na tinitibok ng kanyang puso. Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.